Amen. So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa umagang ito. At patuloy natin ihanda ang ating spiritual na puso, mata, kaisipan na tainga, at tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. So, minsan po, masigabong palakpakan para sa Kanya. Kung ating po pag-aaralan sa umagang ito, ay matatagpuan po natin sa unang Korinto chapter 1 verses 1 to 8. At ito po may pamagat na ayusin ang awayan ng kapatiran. Akin pong babasahin. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipabayad niya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gano'n na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo ang marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan ng mga di mananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po yung lahat, yumukot tayo manalangin. Hallelujah, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ugad sa iyong banal na harapan at buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon. Ano man po ang nakikita mong mga pagkukulang namin, mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa, patuloy mo po kaming pakalinisin ng iyong banal dugo ng iyong anak na si Jesus upang patuloy kaming maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan sa oras na ito. God, pagpalain mo rin po ang iyong abang lingkod. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran upang ikaw ang patuloy na makita at mayag sa kanyang buhay. At salamat sa masaganang kapayagan, wisdom and knowledge, Panginoon, anointing authority na ipagkaloob mo po sa iyong abang lingkod na gagabitin mo sa umagang ito. Nawa ang mga kapayagang ito ay maging pagpapala po ito sa bawat makakarinig nito, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran sa loob ng iglesia upang magiging matatag po, Panginoon, ang aming pagsasama-sama, Panginoon, at huwag ka pong mapahiya sa bawat isa sa amin, O God. At upang makita rin ng sanlibutan na kami ay tunay na mga alagad mo, na kami ay nagmamahalan, nag-uunawa, nagtutulungan, nagdadamayan at nagpapatawaran sa isa't isa. Salamat po sa lahat ng ito at salamat din, Holy Spirit, ikaw ang aming dakilang guro sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Ang pawagat po nito ay ayusin ang awayan ng kapatiran. Bilang isang pamilya, di ba ga, tayo bilang isang magulang, meron tayong mga anak. Kung ang anak mo ay 5, may kanya-kanya po yung mga pag-uugali na kailangan nating intindihin, unawain at pakisamahan ang bawat isa. At pag nakikita po natin na yung ating mga anak ay nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, kumbagay ayaw nilang magbigayan, ayaw nilang mag-unawaan, ayaw nilang magpatawaran sa isa't isa, tayo bilang isang magulang ang higit na mas nasasaktan nun. Imin po, sino po rito ang mga magulang? Di ba? Pag nakita natin ang ating mga anak, lalo na pag yan ay may kanya-kanya ng pamilya, pag mga bata, okay lang ay, pag maliliit pa, naiintindihan natin kung bakit sila nag-aaway, maya't-maya nag-aaway, minsan dahil sa laruan, sa pagkain. Pero pag yung malalaki na, lalong-lalo na pag may mga pamilya na at nag-aaway, nagbabangayan, nagsisiraan, di ba masigit na tayo yung nasasaktan bilang mga magulang. Kung iniisip natin, bakit naging ganito ang aking mga anak? Bigo ba ako sa tamang pagpapalaki sa kanila? May lalong-lalo na po siguro kung sila'y umabot na sa pagbabaranggayan. At alam naman po natin, pag umabot na sa barangayan, naroon lahat ng pamimintas, paninira para lang maproteksyonan niya ang kanyang sarili at huwag siyang mapahiya. Sisiraan niya kahit yung kapatid niya nasa dugo at sa laman.
Amen. Di ba nangyayari yun minsan pati sa, umaabot na pati sa hukuman dahil sa pag-aaway-away, dahil walang umuunawa sa bawat isa sa kanila, walang magbibigay. So masigit nating piliin po yung ating relasyon. So ganun din po sa iglesia ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kung nakikita ng Diyos na ang loob ng kanyang iglesia, na sabing nakipag-isa na kay Kristo, may relasyon na kay Kristo, ay nagkakagatan, nag-aaway-away, ang Diyos po ay nasasaktan, at inilalagay po natin sa kahihiyan ang gawain ng Panginoon. Sino pong maniniwala sa atin na tayo mga alagad ng Diyos, kung mismong tayo dito ay nag-aaway-away, hindi nagkakaunawaan, nagsisiraan? Di ba wala? At ang Panginoon po ay bigong-bigo sa ganung pangyayari pag nakikita niya na ganun po ang mga nangyayari sa atin. Kaya po, dito po sa ating pag-aaralan sa umagang ito, sino ba ang dapat mag-ayos na nangyaring problema sa kapatiran? Kailangan ba natin itong dalhin sa labas? Ichichismis natin sa ating mga kumari, ichichismis natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na wala naman dito sa loob ng iglesia. O dadalhin ba natin ito sa hukuman? Di ba nakakahiya? Ay, yung mga born again. Tingnan mo mga temo nangyayari sa kanila, hindi sila nagkakaintindihan, nag-aaway-away, nagbabaranggayan pa, humantong pa sa hukuman. So isa po yan, malaking kabiguan at kahihiyan pag ginawa po natin iyon. So dito po sa verse 1, ang sabi rito, kasi nga po tayo ay may kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong kapintasan. Wala pong perpekto sa bawat isa sa atin. Amen po ba tayo doon? Amen. Wala pong perpekto sa atin. So ang bawat isa ay may kanya-kanya po tayong kapintasan at kahinaan. Kaya kung minsan nagkakaroon po tayo ng mga hindi pagkakaunawaan, mga problema sa buhay. Kaya dapat meron po talagang nakatalaga ng pwedeng mag-ayos ng mga problema ng kapatiran para ito po ay huwag nang lumaki at huwag na pong lumabas yung mga problema sa loob ng iglesia. Kaya ang sabi rito sa verse 1, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya sa halip na ipaubayin niya sa mga hinirang ng Diyos ang mag-aayos ng usapin nila? So sino ang dapat mag-ayos ng mga usapin, ng mga problema ng kapatiran sa loob ng iglesia? Yung mga hinirang ng Diyos. Unang-una po doon ang pastor, ang asawa ng pastor, mga elders, mga alalay ng mga pastor, ng mga leader. So yun po ang dapat na mag-aayos ng mga problema ng mga kapatiran. Kumbaga po ay, dahil ayaw nga po ng Diyos na masira ang kanyang gawain, ang kanyang iglesia. So dapat ang mga hinirang ng Diyos ang siyang mag-counseling o mag-aayos doon sa problema na nakikita niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan po kasing ayusin kaagad iyan para hindi lumaki yung gulo. Dahil pag hindi po yan inayos kaagad, yung butas na kasing liit ng karayom, lalaki po yan na napakalaki na kung saan pwede nang pumasok ang isang kamilyo doon sa butas na iyon. Dahil kailangan kasi, kumbaga, yung isang maliit na apoy, pag hindi mo agad yan inagapan upang yan ay iyong patayin, yan ay lalaki ng lalaki. So ganun din po yung mga nangyayaring problema, kaguluhan sa buhay, lalo sa loob ng iglesia. At madadamay po doon ang gawain ng ating Panginoon. Na yun yung una nating puproteksyonan ang gawain ng Panginoon. Kaya pag may problema, sino yung mag-aayos? Kanino natin ipaubaya? Sa mga hinirang ng Diyos ang dapat mag-ayos ng usapin nila. So dapat ito namang hinirang ng Diyos, kung sino man siya, pastor man siya, asawa man ng pastor o mga leader sa loob ng church, dapat kung ano yung pinag-usapan doon sa problema ng dalawang, o kung sino man, kung ilan man sila na medyo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ay wag na po niyang ikalat iyon. Diba? Puproteksyonan niya yung mga kapatid niyang ito at puproteksyonan din niya higit sa lahat ay ang gawain ng Panginoon. So, aayusin niya iyon, kakausapin niya, at pagkatapos ay ipanalangin niya at magpapatawaran sila sa isa't isa. Doon tapos agad ang problema, di ba?
Di ba? Kaya nga sabi sa Mateo, halimbawa, sa sarili mo, kayo lang ang nagkaalaman dalawa. Halimbawa, kami ni Sister Tess, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. So, isa man sa amin, kailangan ang unang lalapit. Habay, manalangin ka, Lord, kami po ni Sister Tess ay may problema, meron kami hindi pagkakaunawaan. At gusto po namin, kami na lang ang mag-ayos at huwag na kaming madagdag na maging problema ng church o ng pastor namin o ng mga elders ng church. So, anong gagawin mo? Lalapitan mo yung kapatid mong iyon na, siya gumawa ng masama sa iyo, kakausapin mo siya ng maayos, at magpatawaran kayo sa isa't isa. Yun po yung gusto ng Panginoon. At pag kayo'y nagkaintindihan, nagpatawaran kayo sa isa't isa, at inunawa mo yung kapatid mo sa maling ginawa niya sa iyo, maibalik mo ang inyong relasyon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Magiging okay kayong dalawa. So ngayon, halimbawa ako, lumapit si Sister Tess at ayaw ko siyang pakinggan, yung idinidiin ko yung katwiran ko na mali naman. So ano gagawin ni Sister Tess? Lalapit siya sa mga elders ng church o kay pastor para magiging saksi sa aming pag-uusap. Yun po yung dapat na gawin ni Sister Tess. So ngayon, pag ako'y nagmamatigas pa rin, at ayaw kong tanggapin yung pagkakamali ko, nagmamalaki pa ako, nagpakagalit na ako ng husto, sinira ko na ng husto, Sister Tess. So anong gagawin? Ang sabi doon, itatakwil ka ng iglesia at ikaw ay kikilanin nila na isa kang hintil o maniningil ng buwis. Anong ibig sabihin nun? Ituturing ka nila na isang makasalanan at ikaw ay kanilang itatakwil nila. Kasi pag hindi ka kasi marunong tumanggap ng pagkakamali mo at nagmamalaki ka pa, nagpakagalit ka na, ay magiging katitisuran ka sa loob ng iglesia. Ano sabi ng Panginoon? Maigi pa'y bitinan ng bato ang liig kung ikaw ay nagiging katisuran sa loob ng iglesia at itapon ka sa dagat. Bakit? Dahil, mauubos lahat yan, yung mga kaluluwang iyan, na yan ay dinala ng Panginoon sa loob ng iglesia, inalagaan niya ng mga pastor, inalagaan niya ng mga elders, para lumago sa spiritual, tapos ikaw ang magiging dahilan para sila'y unti-unting mawawala. So, maigi pa nga ikay bitinan ng mabigat na bato sa lig at itapon ka sa dagat para hindi ka maging katitisuran ng iba. So, yun po yung dapat nating gawin. Ipaubayan natin sa mga hinirang ng Panginoon ang pag-aayos ng usapin nila. Ang sabi po rito sa verse 2, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? So sino po ang hahatol sa sanlibutan? Tayo na mga hinirang ng Diyos. Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Pagdating ng panahon, tayo po ay gagamitin ng Diyos upang hatulan ang sanlibutan sa kanilang mga gawang mga mali sa harapan ng Panginoon. Sapagkat alam natin, ang salita ng Diyos, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Alam natin ang batas ng Diyos. So dapat ngayon pa lamang, marunong na tayong mag-ayos ng problema sa loob ng church. Marunong na tayong makipag-ayos sa ating relasyon, sa ating mga kapatid, at huwag nating hayaan na maging katitisuran tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung kaya nating intindihin, unawain, gawin po natin iyon alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa iyong kapatid na hindi siya mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, kaya dapat ngayon pa lamang marunong na tayong mag-ayos ng mga problema sa loob ng church. Dahil pagdating ng panahon, paano tayong magagamit ng Panginoon upang hatulan natin ang sanlibutan kung ngayon pa lamang hindi natin alam kung paano mag-counseling sa mga kapatid natin na may problema sa buhay, na sila ay may hindi pagkakaunawaan. So dapat pala, ngayon pa lamang marunong na po tayong mag-ayos ng mga problema sa loob ng church. Amen po, lalong-lalo na po sa relasyon natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Di ba sabi ng ibang talata ng Biblia, samantalahin ninyo na gumawa ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.
Amen? Sapagkat yung kapatid natin yan, binigay sa atin yan ng Panginoon. Dapat nating mahalin, ibigin yan. Ano man ang kanyang kakulangan, kailan kapintasan. Kasi tayo naman, ganun din eh. Hindi naman din tayo perfecto. Di ba ga? Marami rin tayong kahinaan, kapintasan. Hindi naman kaagad-agad kasi yun na sa oras na pag tinanggap mo na si Kristo na yung Panginoon tagapagligtas at nanalig ng palataya sa niya sa isang pitik, ay nagbago na yung ating mga pag-ugali. Hindi, yan ay unti-unti yan. So isipin na lang natin na kailangan kong unawain tong kapatid kong ito dahil pare-parehas pa kaming binabago at dinadalisay ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay namin para mabago at maalis yung mga mali naming kaisipan, katwiran at mga pag-uugali. Amen? Dahil sa pagdating ng panahon, mas malaki po ang gagampanan natin. Tayo po ang hahatol sa sanlibutan. So dapat ngayon pa lamang marunong na po tayong mag-ayos ng mga problema sa loob ng iglesia, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na mayroong hindi pagkakaunawaan. Huwag na nating palakihin. Amen? At ano pa po, sabi po rito sa verse 3, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? So hindi lamang ang sanlibutan ang ating hatulan. Maging ang mga anghel na nag-reveal din sa Diyos, na itinapon dito sa mundo, tayo rin po ang hahatol sa kanila. Amen? Kaya, dapat ngayon pa lamang, marunong na po tayo na maghatol tayo ng tama sa mga kapatid natin na nagkakamali, sa mga kapatid natin na medyo hindi nagkakaunawaan. Dahil pagdating ng panahon, mas malaki ang gagampanan po natin. Amen po? Ang sabi po rito, kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinakilala ng iglesia? So wag po natin gawin ito, na pag tayo nagkaroon ng problema sa loob ng church, sa pastor man natin, sa mga elders, sa mga workers, o sa mga kapatid natin na nakaupo diyan at nagkaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan, wag po natin itong dalhin sa mga tao na hindi kinikilala ng iglesia. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na masira ang gawain niya. Ayaw niyang malagay sa kahihiyan ang gawain ng Panginoon. So dito lang sa loob ng church, dapat na umiikot yung mga nangyayaring hindi maganda sa loob ng iglesia. Kung may nagkakaproblema, dapat ang nakakaalam lang na hanggat maaari. Huwag nang ikalat maging sa mga kapatiran, yung mga elders at yung pastor ang mag-aayos po na yan. So huwag dalhin sa mga tao na hindi kinikilala ng iglesia. Ito yung mga tao na namumuhay sa sanlibutan at walang tunay na relasyon sa Diyos at hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Wala silang karunungan galing sa salita ng Diyos upang gamitin nila sa kanilang paghatol sa mga mananampalataya. Nakakahiya. Tayo ay pagkikwentuhan, pag-uusapan tayo sa labas. Pag tayo po ay humantong sa ganitong pangyayari. So dapat dito lang sa loob ng iglesia yan, ang nakakaalam lang dapat na yan, tayo lang po. Huwag na nating ilabas at sabihin, nag-open ako sa kumari ko, sa kaibigan ko, sa kapatid ko. Ay siya naman hindi natin. Kapatid sa pananampalataya, hindi natin sila kagrupo. So dapat huwag na nating ilabas iyon. Kasi mapapahiya yung ating kapatid. At mapapahiya po ang ating iglesia. Amen? So dapat po huwag nating dalhin ang mga usapin sa mga tao na hindi kinikilala ng iglesia. Hindi ko naman po sinasabi na masama ang gawin magpapabarangay ka, darating sa hukuman. Hindi naman po yun masama. Kailang iba po yung ating kalagayan eh. Namumuhay, kumbaga tayo ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Kumbaga tayo ay pamilya dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So dapat kaya dapat huwag natin hayaan na hahatol sa atin ay ang mga sanlibutan na walang tunay na relasyon sa Diyos. Dahil malaking kasiraan po yun sa atin. Amen? Kaya yun po yung pangatlo, wag nating ilabas ang mga usapin, lalo sa mga tao na hindi kinikilala ng iglesia. So dapat ang mag-aayos ng problema, yung mismong mga nasa loob lamang ng iglesia ang mag-aayos ng problema. Ano pa po rito? Ano pang sabi rito? Dapat kayong mahiya
Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Di ba? Nakakahiya. Abay, ang gagaling ninyong mangaral ng salita ng Diyos. Tapos, pag may problema sa mga kapatiran, hindi ninyo kayang ayusin. Nagsishare kayo ng salita ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo na mga nanampalataya ay dapat makita din sa atin ang pag-ibig. Hello? Kaya tingnan mo yan nasa kaliwat kanan mo, sabihin mo, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Amen? Mahal kita sa Panginoon. Kaya, mahiya naman po tayo. Kung may mga problema, ay dadalhin pa natin sa hukuman, dadalhin pa natin sa barangay, at doon magbabangayan mga mananampalataya. Nagbabangayan sa loob ng barangay. Nagsisiraan, nagpapalitan ng masamang pananalita sa isa't isa. Puproteksyonan ng isa yung sarili niya para pasamain yung isa. Puproteksyonan naman ng isa ang kanyang sarili. At pasasamain niya yung isa. So nakakahiya po talaga ang mga ganong pangyayari. Ito po totoong pangyayari ha. Meron po isang iglesia na nag-iba po ng doktrina sa loob ng iglesyang iyon. Hindi na po ginagamit yung pangalang Jesus kasi bawal iyon dahil Yahushua lang daw ang pangalan ng Panginoon. At ang tunay lang ng pagsamba ay Sabado, pag Linggo ay hindi na daw rin sa Diyos dahil yun na yung araw na pinabanalaang ng Panginoon. So itong church na ito ay may dalaw siyang outreach na church. Ngayon, dahil sa nag-iba na nga ng katuruan, hindi matanggap nitong dalawang pastora na nakatalaga doon sa dalawang church na iyon. Kaya ang ginawa nila, sila po ay tumiwalag. Pero yung mga karamihan tumiwalag po sila. Ayaw po nila kayong tanggapin. Dahil tumiwalag po sila, dahil sila rin po ang may malaking hirap at sakripisyo para maitayo yung building na iyon. Ay kinausap po nila yung pastor na naroon. At itong pastor na ito, bago po siya nailuklok doon, established na po yung gawain. May building na po doon, naroon na po. Kung bagay talagang established na po yung gawain doon. Kumpleto po ng mga gamit. Sabi nila, kami ang may malaking sakripisyo sa church na yan para maitayo. Ika'y dumating ka diyan, ay nariyan na lahat, kumpleto na diyan, established na iyan. Sabing ganon. Kukunin namin yung building. Ibig sabihin, yung mga naiwan doon ay umalis at kukunin nila yung building. Kasi nga, sila ang simulat sa pool, sila talaga ang nagsakripisyo doon para maitayo ang church na iyon. So, hindi po umalis yung pastor na iyon. Pero sila po ba'y humantong sa barangayan? Sila po ba'y humantong sa kuman? Hindi. Kasi isinasalang-alang nila ang gawain ng Panginoon. Sila na lang yung uunawa, sila na lang yung aalis, sila na lang yung magbibigay. Iintindi, kahit sa kabila na sila yung nagsimula na maitayo ang gawain iyon. Dahil ayaw nila ng kaguluhan at ayaw nilang mapahiya ang gawain ng Panginoon. Kaya nga sa burito, mahiya naman kayo kung ang ating mga usapin, kung mga problema natin ay umabot pa sa mga tao na walang tunay na relasyon sa Diyos. So lagi po nating iisipin ang gawain ng Panginoon. Lagi nating iisipin yung mga kaluluwa na nariyan. Kung yan ay hindi sa Panginoon, ang ginagawa nila, ang Panginoon ang mag-aalis doon sa taong iyon. Pero kung yan ay talagang sa Panginoon, yan ay magpapatuloy. At lalabas pa roon na ikaw ay nagre-rebuild. Amen. At malaking gulo. Lalo na pag lumabas ka na doon sa church, ba't hahabulin mo pa yung pagod mo, yung sakripisyo mo, yung pera mo na naitapon para maitayo ang church na yun. Ginawa natin yung para sa Panginoon, hindi naman sa tao. So lahat ng sakripisyo na ginagawa natin sa Panginoon, sa iglesia, ang Diyos po ang magbabalik noon sa atin. Huwag na po tayo makipagbabag, huwag na tayo makipagbarangay at darating pa sa hukuman. Dahil gusto nyong angkinin yung building na yon. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi na nananahan sa building na ginagawa ng kamay ng tao. Saan nananahan ng Diyos? Sino na ang templo ng Diyos? Tayo, yung ating katawan.
Tayo na po ang templo ng Panginoon. Kaya kahit saan ka man pupunta, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Wag na lang po tayong manggulo. Ipaubaya mo sa Diyos yan. Ipanalangin mo sa Panginoon yan. Kahit sabihin mo na ang laki na ng sakripisyo mo at ng pamilya mo sa church na iyan. Huwag na po tayo makipag-away. Huwag na po nating magkaroon pa ng dimandahan. Hello? Hayaan po natin ang Panginoon ang gumawa sa gusto nating mangyari. Kung talagang mali iyon, mali ang nangyayari doon, ang Diyos po ang bahala doon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi rito, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa, isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawang kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? So, kung ikaw man ay nalamangan, kung ikaw man ay parang naawa ka sa sarili mo dahil naghirap ka diyan, tapos ang luluklok diyan ay hindi naman nagsakripisyo diyan, tapos ikaw pa yung mawawala. Di ba sabi rito, kung dinaya ka, hayaan mo, nadayain ka na lang. Intindihin mo na lang at hayaan mo ang Diyos ang magbabalik sa iyo, hayaan mo ang Diyos ang magparusa sa Kanya. Kung meron mang ginawang masama sa iyo, laban ng kapatid mo. Kaya sabi rito, kung dinaya ka, hayaan mo na lang, nadayain ka. Amen? Kasi mas mahalaga sa Panginoon yung relasyon. Mas mahalaga sa Panginoon, nakikita tayo na nagkakaisa tayo, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan. Sapagkat, ang Diyos nga po ang tumawag sa atin para tayo ay pagsama-samahin sa loob ng kanyang iglesia. So ayaw ng Panginoon na nakikita na tayo ay nag-aaway-away, nagkakagatan. Nasaan ang Holy Spirit sa buhay natin? Kung yun po ang nakikita sa ating mga buhay. Paano tayo maging buhay na patotoo sa mga tao na nasa sanlibutan? Kung tayo na mga mananampalataya sa loob ng iglesia, hindi makita sa atin ang pag-iibigan at ang pag-uunawaan at ang pagpapatawaran sa isa't isa. So hindi po tayo magiging epektibo at kailanman hindi tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Tandaan natin na tayo na mga mananampalataya na nakipag-isa na kay Kristo para tayong isang lungsod na sa itaas ng burol na tayo dapat ay nagliliwanag at hindi po dapat makita sa atin ang kadiliman. Amen? Amen. So, kumbaga po, ang buhay natin ay lagi nilang tinitingnan. Ganyan ba ang mga born again? Ganyan ba ang mananampalataya? Pero pag nakita ng Diyos na tayo ay nagmamahalan, nag-uunawaan, nagkakaisa, kahit yun pong mga nasa sanlibutan, kahit anong tigas ng puso ng mga iyan, yan ay madadala natin sa Panginoon. At dadalhin sila ng Diyos sa loob ng ating iglesia dahil nakita ng Panginoon, nakarapat-dapat sila na ang mga kalungan ay dalhin dito dahil nakita ng Diyos ang ating mga puso na tayo ay nagmamahalan. Tayo ay kumbagay nakikita natin na kung minsan tayo nasasaktan, kung minsan tayo nakakasakit sa ating mga kapatid, intindihin pa rin po natin, mahalin pa rin po natin. Amen? Di ba ang Diyos, pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti, pinapaulan niya sa masama at mabuti, ang ulan, binibigay niya sa lahat. So, dapat po magiging ganun din po tayo, sapagkat tayong lahat ay nasa Panginoon. Kaya ang sabi rito, isang malaking kabiguan ang pagkakaroon natin ng usapin laban sa isa't isa. Ito po ay malaking kabiguan. Katulad nga po ng mga magulang sa laman. Tayo po ang masigit na mapapahiya, tayo po masigit na nasasaktan pag yung mga anak natin ay nagkakaroon ng usapin laban sa isa't isa. So masigit po ang Panginoon kasi ang gusto ng Diyos, makita sa atin talaga na tayo ay isang tunay na mananampalataya na marunong magmahal, marunong umintindi, marunong magpabaya kahit ikay niluloko, kahit ikay dinadaya, pero tatalinuhan mo sa susunod. Diba? Siyempre, alam nga naman na hayaan mo siya na ikay lagi na lang dayain, lagi ka nang lulukuhin. Di tatalinuhan mo sa susunod, hindi ka na magpaloko. Pero, mahalin mo pa rin siya bilang kapatid mo sa pananampalataya sapagkat siya ay tinubos din ni Kristo. Siya ay mahal din ng Panginoon. At ang sabi po rito, nasa last verse na po tayo. Verse 8. Subalit, kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya.
Sabi rito, kahit sa mga sarili niyo mga kapatid sa pananampalataya. Ay, nakakahiya ito. Tayo bilang mananampalataya, sabihin natin na tayo nasa liwanag, tayo ay na kay Kristo, ang Diyos ay banal, so dapat tayo ay magpakabanal. Pero tayo pa yung gumagawa ng masama sa ating mga kapatid. Tayo pa yung nandaya sa kanila, tayo pa yung kuminsan nanlalait sa kanila, tayo pa yung nangahamak sa kanila, at sila ating ipinapahiya. Ayaw po ng Panginoon na ito po ang makita sa bawat isa sa atin. Na wag po tayong gumawa ng masama sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi pag umiyak yan at magsumbong sa Panginoon, lagot po tayo. Lalong-lalo na kung puro magagandang bagay at mabuting bagay ang ibinibigay nila sa atin, ipinapakita sa atin. So dapat nating suklian ng kabutihan yung ginagawa ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung tayo ay pinagkatiwalaan, dapat makita sa atin na tayo nga ay katikatiwala. Huwag natin dayain, huwag natin silang gawa ng masama, at higit sa lahat, huwag natin silang siraang puri. Di ba? Mga kapatid natin sa pananampalataya yan eh. Pag siniraang puri natin yan, siniraang puri mo na rin ang iglesia ng Panginoon. At pati tayo, damay tayo doon. Dahil ikaw din, siniraan mo siya. E di masama na rin ang tingin sa atin ng sanlibutan. Kaya, mga kapatid, tandaan natin na anuman ang mga problema ng bawat isa sa atin, kung meron man ditong nagkakaproblema sa kapatid niya, natin sa pananampalataya, ay wag na po natin itong i-chismis o kwento sa mga tao na hindi kinikilala ng iglesia. Kahit yung kaibigan pa natin, kamag-anak natin, kung yan ay hindi natin kasama sa loob ng iglesia. Dahil tayo po ang masisira doon, yung gawain ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, na sabi niya, wag na nating iabot, wag nating ilabas sa mga tao na walang relasyon sa Kanya, na hindi kinikilala ng iglesia. Dahil nais ng Panginoon na proteksyonan natin ang isa't isa, proteksyonan natin ang gawain ng Panginoon. Ngayon, kung tayo man ay nasasaktan dahil sa iba nating mga kapatid sa pananampalataya, nakasamahan po natin, ating ipanalangin. Panalangin po natin siya, kausapin natin, o kaya magsama tayo ng mga, kung hindi pa rin makinig sa atin, magsama tayo ng mga leader para ayusin ang problema. At huwag na natin itong ikalat sa labas. Huwag natin ilagay sa kahihiyan ang gawain ng Panginoon, lalong-lalo na po ang ating Panginoon na tumawag sa atin. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin yung tayo'y isang katawan. Sige po, lapitan natin ang isa't isa, yakapin natin ang isa't isa. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin, na may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpapatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, aming Ama, salamat po sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito. Biyaan niyo po ang iglesyang ito at ang bawat kaluluwa, kapatiran na idinadako mo po sa iglesyang ito, Panginoon, ng pag-ibig sa isa't isa, Panginoon, ng pag-unawaan, ng katsagaan ng bawat isa, dahil
Dahil nga po, Panginoon, alam namin ang bawat isa sa amin ay hindi po perpekto. Kaya nga po, nung bago ka umakyat sa langit, ang hinabilin mo sa iyong mga alagad, magtiisan kayo sa isa't isa. Dahil alam ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay hindi rin po perpekto, may kanya-kanya rin pong kahinaan at kapintasan. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, biyaan niyo po kami na matanggap namin ang lahat ng ito, Panginoon, at tugunan namin ng tama anuman yung mga mali, Panginoon, na nagagawa ng aming mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran, O God. Salamat po sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, at pagpalain mo rin po ang pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Salamat sa pag-iingat, salamat sa proteksyon, kalakasan, kapayapaan, at kagalakan na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, anuman ang pangangailangan ng bawat isa, inaangkin namin aming Ama na pinoprovide mo na po ang lahat ng ito, Panginoon. At hindi mo kami bibiguin, Panginoon, sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Salamat po, patuloy na lalago po, Panginoon, ang aming pagmamahalan sa isa't isa at pag-unawaan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.